respects your design, you have to also respect that. Tingnan niyo po ito sa Tagalog. Sa Job chapter 36 pa rin, verse 5. Makapangyarihan ang Diyos, pero wala siyang hinahamak. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Alam niya yung nilagay niya sa loob mo. Ikaw na lang ang hindi. Amen? Tayo na lang ang hindi. Ako, alam ko na eh. I know where I am passionate. So, hindi po tayo makakarating sa ganitong posisyon kung hindi po natin na-discover yun. But then again, I'm not saying I have developed it already. I'm not stopping yet. I know saan ako dinadala ng Panginoon. Katulad mo, kapatid, you are going to survive. Not just to survive, you are going to win. You are not just a survivor. You are a winner, a conqueror. Amen po ba dyan? Kung ikaw nag-aalala, anong mangyayari sa iyo sa future, sa mga susunod na mga buwan, hindi na tanong kung ikaw ay makakatagpo ng paraan. Sigurado makakatagpo ka. Nga lang, ingatan mo yung mga sinasabi mo, ingatan mo yung mga dinedeklar mo, maybe you are declaring it wrong. Ibahin natin yung ating isip. As we are indulged with the love of God, as Apostle said, yung exceedingly more abundantly na blessing ng Panginoon, unimaginable, kailangan nakikita din natin yung kapatid, so that we could be able to take action. At sa ating pagtatake ng mga actions, tayo po ay magiging sobrang passionate, and that will work a passion inside of us. We will discover who we really are. Listen deep within. You have to listen to that still small voice. When the Lord tells you who you are, that is the truth. You have to work on that. You have to continue on that track. Chapter 19, verse 20 po. Ano po, ibang translation po ito eh. Listen to advice, accept instruction, that you may gain wisdom in the future. Si Lord, parang ganito sinasabi ng Lord dyan eh. Okay lang na magplano ka. Pero dahil ako ang mas nakakaalam kung paano ko magtatagumpay, magtanong ka sa akin. Kasi sasabihan kita kung paano ko magtatagumpay. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Diyan sa Proverbs 19 verse 20 or 21. Makinig tayo at alamin natin yung gusto or yung instruction ng Panginoon. Will not be unleashed if you will do this. Kaya nga tawag dyan, don'ts. Ibig sabihin, huwag mong gagawin. Number 1, listening to others. Hindi po masama ang mag-listen ka sa iba. Hindi po masama yan with regards to some advices, help. Pero when it comes to your passion, when it comes to where you are good at, it is much more right to listen to that still small voice within. Second na lang po yung i-confirm ng iyong mga kaibigan na magaling ka talaga doon. Pero when you are confirming it, it comes from the Lord. God will never run out of way to confirm your calling, to confirm your purpose, to confirm who you are in the future. Hindi po mauubusan ng paraan ang ating Panginoon i-reveal sa iyo yan. Pangalawa, don'ts on unleashing the force within. Yung huwag mong gagawin, compare yourself to others. Yan, isa po sa mga karumal-dumal na gawain yan para matuklasan natin yung ating galing. We always compare ourselves. Anong nakukuha po natin dyan? Disappointment sa sarili. Kawalan ng confidence sa sarili. Diba? Yung self-esteem natin mababa. Why? Kasi magaling si kuya. Kasi magaling si ate. Pwede ka lang. Si kuya ba yung nagagawa mo, nagagawa niya? Si ate ba yung nagagawa mo, nagagawa nila? You are going to look how God loves each and every one of us. Kasi talaga namang sa pagmamahal ng Diyos, pinaulan niya ng patas ang ulan ng pagpapala at pagkatawag sa bawat isa. Your success is not when you compare yourself with other people or to other people, but when you compare yourself to what you are capable of. Hindi yung performance ng ibang tao magiging comparison mo. No, that is wrong. Hindi mo naman sasabihin, oy, successful ako kasi hindi niya kaya yun eh. No yan. Hindi mo naman pwede sabihin, oy, failure ako kasi sila magaling, tas ako hindi. No yan. Ano ang measurement ng success? Ito po yan. You can only measure your success when you compare yourself to what you are capable of. Ano bang kaya ko? For example, kaya ko hanggang dito. Andito pa lang ako level. Kaya ko hanggang dito. Teka lang, bakit andito pa ako? Kailangan angat-angat ako pa. That is how I measure success.
when you are finally leaving yung place of comfort, yung place of deadlock, yung lagi ka na lang ganyan, lagi na lang akong ganito, lagi na lang ako nasa ganito. Tanggalin mo yung sarili mo dyan, iangat mo to the maximum potential that you can